Mga kababayan, grabe ang gulo sa Philippine politics. Ang ombudsman parang jet sa bilis, samantalang ang House prosecutors nahilo, nataranta, parang binabangungot. At si Vice President Sara Duterte nasa sentro na ng drama. Pero parang chill lang, parang bida sa action movie. Ano ba ang totoong laban? Plunder, impeachment, confidential funds, nakaka-stress pero nakaka-intriga. Kamusta kayo dyan, mga OFW sa Dubai, Toronto, Riyadh, at lahat ng sulok ng mundo? Miss na miss nyo na ang chismis sa Pilipinas, di ba? Kaya ngayon, let's dive into this political roller coaster. Okay? With facts, and hard-hitting analysis. Ako si hashtag #WalkWithLan at welcome sa ating ilang mga minuto lang naman na deep dive into the hottest political issue today. Talagang with sharp, no nonsense at samahan natin ng intellectual style. We are unpacking the Ombudsman supersonic speed, Sara Duterte's defense, and the House prosecutor's epic fumble. This is for the youth and our kababayan in the US, Canada, Japan, and beyond. Kung first time mo dito, hit that subscribe button now at i-like ang video para ma-reach natin ang mga Pinoy sa Hong Kong, Singapore, at Sydney. Share this sa mga tropa mo sa Abu Dhabi at London. And if you are feeling generous, send us a super thanks naman please to keep this channel running. So, bakit parang racket ang ombudsman? Ano ang plano ni Sara Duterte at bakit parang nagpanik ang House of Representatives? We will break down the 612.5 million pesos confidential funds, the impeachment mess, and the political chess game behind it all. Expect satire, storytelling, and global context to keep you glued for a couple of minutes. Hindi natin sila palalampasin. Stay tuned, mga kababayan. Let's start with the star player, ang ombudsman na parang nitro boost. Noong June 16, isinumite ng House of Representatives ang kanilang committee report recommending plunder charges against VP Sara Duterte. Teka, boom! In just 3 days, June 19, may order na ang ombudsman. Parang Superman ito, mga kababayan. Si Ombudsman Samuel Martires na appointee pa naman ni ex-President Duterte ang lead dito. The report was treated as a formal complaint kaya diretso sa preliminary investigation si Sara at siyam na opisyal. Inutusan agad magsumite ng counter affidavit, no drama, no delay, diretso action. Let's give credit where it's due. Sa isang bansang kilala sa manyana habit, this is a rare victory for efficiency. Pero, teka, may mga nagsasabing baka may laro dito. Si incoming Representative Leila De Lima, halimbawa, nagduda baka daw may agenda si Martires, lalo na't malapit na siyang magretiro. Pero kahit anong angle, the Ombudsman speed exposes the House sluggishness. Kung ganito kabilis lagi ang gobyerno, baka maayos pa ang Pilipinas. Imagine si Martires sa office naka-headset, nagbabasa ng House report, planter. Tara, tapusin na natin ito bago magmerienda. Samantalang House, nagpa-presscon, nagpa-cute. Uy mga kuya, mag-file na kayo ng kaso bago mag-filter sa Instagram. Mga kababayan, sa Jeddah, Melbourne at Quezon City, agree ba kayo na kailangan ng mas mabilis na justice system? Comment down below, Ombudsman, ikaw na. Like and share this sa mga kaibigan sa Doha at San Francisco. Let's zoom in on VP Sara Duterte. Grabe parang siya ang kontrabida sa political teleserye.
612.5 million pesos in questionable confidential funds, impeachment threats, plunder, charges, ang daming plot twist. Ang House Committee on Good Government led by Representative Joel Chua found dubious transactions like funds na napunta daw kay Mary Grace Piatos. Sarap nun ah. Teka, snack ba yun o tao? These issues sparked the Ombudsman probe. Okay, pero si Sara hindi natitinag. Sa isang rally sa Australia, sinabi niyang ready na ang legal team niya. She dismissed the impeachment as a scrap of paper and pleaded not guilty. Ang tapang, no? Parang leon. Her camp also claims the House violated the Constitution's one-year impeachment bar. Tama ba ito? Under the 1987 Constitution, bawal daw ulitin ang impeachment sa loob ng 1 taon for the same offense. Parang uppercut ito sa House, ha, di ba? Okay, let's be fair. The allegations against Sara are serious. 612.5 million pesos isn't pocket change. And fake names on receipts. Big red flag. The Ombudsman investigation is justified. Pero may punto rin si Sara, ha. The House impeachment push feels rash, possibly driven by the Marcos Duterte rivalry. Parang political wrestling ito. Plus, De Lima's warning na baka i-dismiss ng Ombudsman ang case. May laro ba dito? Okay, picture this ha, mga kaibigan. Si Sara naka-chill sa OVP, reading the Ombudsman order, plunder. Okay, tawag na sa lawyers. Samantala ang House nagkakagulo. Teka, bakit ang bilis? Hindi pa kami tapos mag-speech. Wow! Parang mga natapilok sa sariling drama. Mga kababayan sa Singapore, Kuwait at Davao City, guilty ba si Sara o hindi? I-drop nyo ang thoughts nyo sa comment section. At kung gusto nyong isupport ang channel natin, send a super thanks please. Malaking tulong yan para sa content natin. Now, let's throw shade, analyze. The House of Prosecutors, si Representative Joel Chua, admitted na nasurpresa sila sa bilis ng Ombudsman. Seryoso, kuya? Kayo pa ang nagulat? Isinumitri nyo ang report on June 16, tapos shock kayo nung nag-action agad? Parang di kayo prepared, ha? Pinasok pa ng House spokesperson na si Princess Abante na hindi daw sila nag-file ng formal complaint, just a committee report. And ano to? Prank call? You sent a 500-page report accusing Sara of plunder pero di nyo ini-expect na aaksyonan? Nakakahiya, mga ate. Let's call it out. The House looks disorganized. Kung seryoso kayo sa kaso, bakit parang nagkakagulo? Chua even suggested na i-defer muna ang Ombudsman's probe para unahin ang impeachment. Bakit kailangan maghintay? If your evidence is solid, let both processes run. This smells like political posturing, not justice. Ang daming press con, kulang sa aksyon. Sa countries like Canada or Japan, corruption probes are swift and transparent. Sa Pinas, parang circus. The House's drama makes us look chaotic. Kaya nga mga OFW, importante ang balitang galing Pinas para ma-compare natin kung paano dapat. Imagine na si Chua nagpapanik sa office. Teka, bakit ang bilis ng Ombudsman? Hindi pa kami tapos mag-rehearse. Si Abante naman, uy, report lang yun ha, hindi complaint. Parang mga naligaw sa gubat. Mga kababayan sa Milan, Doha at Los Angeles, nakakatawa ba o nakakainis ang House of Representatives led by Martin Romualdez? Share this video sa mga kaibigan sa Toronto at Makati. Subscribe na rin para updated kayo sa susunod na drama. Let's zoom out, mga kaibigan. Ano ang confidential fund?
funds, no? Madami kasi, no? These are budgets for sensitive operations like intelligence or security na hindi na kailangang i-audit publicly. Pero here's the catch. Without proper oversight, madaling maabuso. Sa case ni Sara Duterte, 500 million pesos from OVP and 112.5 million pesos from DepEd ang pinag-uusapan. Grabe, no? That's enough to build the schools or hospitals. Pero sabi ng kampo ni Sara, confidential nga daw. So bakit kailangang i-explain lahat? Valid ba ito o palusot lang? The Ombudsman's speed proves, no, they are impartial. Kung bias si Martires, bakit niya iimbestigahan ang anak ng appointer niya? Plus, the House impeachment seems like a political vendetta. The evidence is damning. Fake news, cash in duffel bags, parang his movie, di ba? The Ombudsman's probe is a step toward accountability, pero dapat transparent ang process. Sa Singapore o Germany, corruption cases are handled with precision. Dito, it's messy. The Ombudsman quick action is a good sign. But if they dismiss the case, like De Lima fears, it will fuel distrust. Kaya mga kababayan, sa abroad, stay critical. Don't believe everything. Imagine, ikaw, isang OFW sa Dubai, sending padala to your family. Tapos nalaman mo na 612.5 million pesos daw ang na-misuse. Sakit sa puso, di ba? Pero seeing the Ombudsman step up and Sara fight back, sino ang paniniwalaan mo? That's why we are here to give you facts, not just chismis. Mga kababayan sa Hong Kong, Sydney at Cebu City, ano ang tingin nyo sa confidential funds? Dapat ba alisin? Comment down below, ha? Share this video sa mga tropa sa Riyadh at Vancouver and send a super thanks please to support us. So ano ang laban? The Ombudsman jet-like speed shocked the House who seem lost and disorganized. Si Sara Duterte facing serious charges but fighting like a warrior. The bigger issue, confidential funds, political rivalries, and a justice system na parang teleserye. We gave you both sides, facts, and katunying style, shade para malinaw ang lahat. Kaya mga kababayan, stay informed. Sa mga OFW sa Saudi, Australia, Canada, at lahat ng sulok ng mundo, your voice matters. These issues, corruption, impeachment, justice, affect your families back home. Keep watching, keep questioning, and keep supporting Pinoy content creators. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, subscribe na and turn on the bell icon para updated kayo. Like, comment, and share this sa mga kaibigan sa Dubai, Toronto, at Davao. Send a super thanks, please, to help us keep going. Shout out sa mga kababayan ha, sa US, Philippines, Japan, Hong Kong, at lahat ng cities from Manila to San Francisco. Let's make Pinoy voices global. Again, this is #WalkWithLan signing off. Stay sharp, stay informed, and see you in the next video. Ingat kayo mga kababayan, mabuhay ang Pilipinas!